Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa umagang ito. Nawa po ang patnubay ng Ama ay sumaating lahat at ang kanyang biyaya ay matanggap natin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na bagamat hindi po ako talaga ang facilitator sa umagang ito. Subalit, salamat po sa kapatid na Cecil. Ipinagkaloob niya yung atas niya na dapat ngayon. Dahil po, yung atas po sa akin talaga ngayong buwan na to, noong January 17, yung Sabado po ng gabi, na bago magpunta sa Papa, sa mahal na Papa, ako po yung facilitator ng gabi na yon. Wala po, kaya ipinagkaloob niya po yung atas niya sa akin, pinakipagpalit niya po. Kaya po maraming salamat po sa biyayang ito na ipinagkaloob sa akin sa umagang ito. Meron po tayo magbabahagi ng mga kaganapan sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Nene Albastro mula sa Dalaya. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa dati kong buhay, medyo may kataasan din ako. Hindi ako napapatalo. Pero hindi ho laging ganun hanggang sa dumating sa point na siyempre yung kataasan mo, minsan bigla kang ibababa. Yung aking inaasahan na akala ko yun na yun, hindi pala. Parang lahat to nabaligtad lahat. Ika nga yung pangarap, ang gawa ng tao hindi gawain ng Diyos. Noon ho sa karoon kami ng sariling hanap buhay. Parang ang mahalaga sa akin noon yung paghahanap buhay, siguro magpayaman, ganun. Para ho sa kinabukasan ng mga anak ko. Saka ho noon, parang hindi ho ako marunong magsimba noon . Dumating sa point na nung makilala ko siya, nung medyo na ho yung pagsasama namin, yun po yung time na parang lumapit ako sa kanya. Tama po yung sabi na nilapitan ko lang siya noong time na may problema ako. Tapos noon, medyo nakalimutan ko rin na naman magsimba. Pero nang madako po ako dito, salamat po dun sa mga kapatid ko na nagmalasakit sa akin. Marami ho akong bagay na naintindihan, naunawaan. Yung dating hindi ko palapasok ng simbahan, minsan kahit pagka may problema ako, sa loob lang ako ng kwarto kasi hindi ko po kasi gawain yung masyadong para po sa akin yung parang pakitang tao lang. Gusto ko sa loob lang ng kwarto, doon ako mananalangin. Isang iyak lang ako tapos isang magpipray ako, ganun, sagot kagad yung ko. Sishare ko po nung isang sa panaginip. Bakit po napanaginipan ko yung pong bahay? Babaw. Yung bahay ho na napanaginipan ko, bakit tinitibag? Tapos yung mga kaibigan ko pa doon, mga relatives ko, tanong ko ng tanong, bakit din yung tinitibag?
bakit tawagin niyo si ano gano'n? Parang wala lang, di nila ako pinapansin. Tapos sabi ko, nasambit ko lang, Diyos ko, ba't ako gumano? Tapos noon po, nagising ako. Papaliwanag ko po siguro kung tama ako. Siguro ho iyon, kahit mawalan man ako, tibagin man, mawalan ako ng ibang kaibigan, nandyan siya para sa akin. Tsaka nawalan man ho ako ng kaibigan, marami naman hulong pumalit, kagaya po dito sa Divine Mercy. Yung pong, meron pa hong isa. Ako ho, yung ayaw ko sana nakakasakit ng kapwa ko kasi ayaw ko rin sanang gawin sa akin. Kanya kung sino man ho'y nasakitan ko ng araw na to, sorry ho. Yun lang po. Maraming salamat po kapatid sa iyong binahagi. Batay po doon sa una niyong pagbabahagi, ako man po nadarama ko yung nadarama ninyo na nung panahon na yon, ang buhay ko, kagaya nung binahagi ninyo na ang sa isip ko puro hanap buhay lang din. Iniisip ko yung magiging buhay ng mga pamilya ko. Kaya po, sa totoo lang po talagang ang Panginoon para bang hindi ko siya nabigyan ng prioridad. Para bang doon sa pagbabahagi ko noong karawan ko, yung naibahagi ko ng araw na yon, na para bang isinisingit ko lang yung Panginoon sa buhay ko. Lagi kong inuuna yung paghahanap buhay ko. Kaya nga po nagpapasalamat po ako at nakarating po ako sa dakong ito. Natanggap ko siya, natutunan ko siya, at nakadama ako ng kagalakan sa aking puso. At napakalaking pagbabago ang nangyari sa aking buhay. At nagpapasalamat din po pala ako sa pagkakataong muli na ito na ang kagalakan po ay aking nadarama, hindi po dahil sa nakapag-facilitator ako dito at nung kaarawan ko po, nakaawit ako, nakapagpa-share ako, nagalak po ang aking puso, hindi po dahil sa nakaawit ako o nakapag-share ako sa harap na ito, nagagalak po ang aking puso dahil sa nung araw na yon at ang araw na ito, ay kapiling ko ang Panginoon sa aking buhay. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating kapatid na si Perlita Atenon ng Bagong Baryo. Palakpakan po natin siya. Magandang mapagpalang umaga po sa gabi ito. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na makapagbahagi po ako ngayon. Mga nagaganap po sa buhay ko. Ako po ay nagkaroon po ng bukod sa aking ulo. Pero salamat sa Panginoon. Inano po naman niya, pinalam po niya yung buko na yun. Ang kasal may pasang panahon, umulit po yung bukol. Sa pamagitan ng Panginoon, nabuha po ako ng Panginoon. Nag-stay po ako sa Manila, mga ilang taon po. Pero sa Panginoon, sa pamagitan ng Panginoon, inabuha po niya ako at muling binili po dito sa Dambana. Ngayon po, sa awa ng Diyos at sa awag ng Diyos, maram naman po yung aking bukod sa ulo. Nagano nga po ano po yung inom po ako ng Panginoon na makabalik dito at na parang po yung bukol ko
sa ulo. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Kanya. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Si kapatid na Bridget po, siya po ang unang nung una po akong hinihirang, siya po ang naging anghel namin sa sasakyan. Pinaglapit po kami ng ama, at hanggang siya ay lumuwas, hindi po kami nagkaanuhan po ng ugnayan sa text po. Lagi pong nagpapasabali sa akin ng ama na i-text siya, bigyan siya ng kalakasan. Kaya nadama ko po na may gagampanan po ako sa kanya. Kaya hiniling ko nga po sa ama na siya rin po, ganun din po ang hiling, na maalagaan ko po siya. Purihin po ang ama, ibinigay naman po ang kaparaanan. Talaga pong napakadakila ng ama. Sa bawat pagganap ko po sa kanya, hindi po niya ako pinahihirapan, hindi po niya ako pinapagod. Ang mga hindi po marapat na maamoy, hindi ko po naaamoy. Talaga pong ang gabay at patnubay niya po ay lagi pong nakatuon po sa amin dalawa. Ngayon nga po, nung pong Sabado, hiniling ko po na kahit isa sa dalawa man lang na anak niya, makaparito po. Pinagbigyan naman po kami nung pong nakaraang Sabado, dumalaw nga po yung anak niya, ijinalibod po kami. Gate po ako nagala kasi nakita ko po ang banding nilang mag-iina na very very sweet, na nagiging kalakasan rin po sa mahal na kapatid ko. At yung pong anak niya po na nasa Manila ng lalaki, dumalo rin po noong linggo. Kaya pag nakikita ko po siyang masaya at maligaya, higit po ako nagkakaroon ng lakas. Pag nakikita ko po na tumatatag ang paglakad niya, higit po ako nagiging malakas. Pero pag nakikita ko po siyang mahina, dumudulog na po ako sa ama. Papurit pasasalamat po sa ama at hindi niya po kami pinababayaan sa pagsasama niyo po kaming parehas na lagi po siyang nakagabay at nakapatnubay po sa amin. Pag po pala ginampanan mo ang atas na mahal na ama sa iyo, higit ang kagalakan at kapayapaan ang ipagkakaloob sa iyo. Kagaya nga po na hindi ko po akalain na yung pong mga anak ko makapag-aaral po ng college. Pero sa kadakilaan at kahiwagaan ng ama, binigyan niya po ng anghel ang mga anak ko. Ngayon po nag-aaral po sa BU yung pangalawa ko, bumuko po ng kursong accounting na mag-third year college na po. Yun naman pong bunso ko, 3 po yung anak ko eh. Yung pong panganay ko may asawa na, 3 po silang babae. Naman punso ko, may nakalaan rin pong magpaaral ng college. Di po ba napakabuti ng ama, napakadakila. Ilan po at isa pong mapagpalang umaga po sa atin lahat. Salamat po sa dakilang ama. Dahil po, yung kami po, si Amaya Apo Conchi at ang buong kapatiran sa gabay po nila, nakakatatsaduhan po ako sa mga pangyayari din po sa kapatiran. Nagabayan naman po kami ni kapatid. Dahil po, yung pamamagitan ng mahal na Apo na siya po ang ginagamit ng Panginoon para kami po gabayan po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kala ko po nagkamali ako kanina kasi ang tinawag ko Perlita Atenon. Tapos ang nagbahagi po si kapatid na Bridget. Yung pala, 2 na silang magbabahagi. Kaya nakadalawa po tayo ng sharer sa isang tawag lang. Ano po. Ang susunod pong magbabahagi o aawit po yata upang magpagalak sa ating lahat at makapagpagaan ang ating pakiramdam at mawala yung antok natin. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na bunso upang magbigay ng awit sa atin. Palakpakan po natin siya.
Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Ganda po ng kasuotan natin, ano po? Kaya lang walang misa, ano po? Subalit, tunay nga pong buhay ang ating Panginoon. Bagamat wala tayong misa, meron naman po tayong mga salitang banal na maririnig later on. Amen po ba? Sa ating mga kapatid na nasa internet po, maligayang panonood po sa inyo, pagtutok sa ating gawain. Para po sa inyong lahat at syempre sa ating buhay na Diyos. Hangin ako, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan sa panganib. Ingatan ako, ang lingkod mo'y nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Aniyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag makubli, huwag kang matakot sa bawat sulok ng mundo. Ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Aniyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag makubli, huwag kang matakot. Sumasamba, ilayo mo ako, ang lingkod mo'y umiibig sa'yo. Maraming salamat po at meron pa po sa pahintulot po ng mahal na Apo. Ito po kasing awitin na ito ay dapat po ay noong Monday night po nung pagpuputi po ng mahal na Apo. Subalit hindi po nagkaroon ng pagkakataon na maawit ito. Tapos nung nag-mission naman po nung kahapon lang po ay ang nabanggit po ng aking nanay na kung maaari nga daw po ay awitin namin. Kung loloobin ng Ama na makaawit kami. Subalit hindi po nagkaroon ng pagkakataon. At kanina naman po tanghali, medyo na late po ako kaya hindi na naman po naawit. Kaya po, tinaanyayahan ko po ang aking mother, ang aking inang pastol upang makaduet ko po. Napakaganda po kasi ng awit nito, balbat po. Ito ay paulit-ulit, ano po, na inaawit. Subalit, hindi po nakakasawa. Amen po ba yon? Aminado po ba? Amen po ba sa inyo yon? Hindi naman po nakakasawa. Ano? Napakaganda po ng lyrics ng awitin na ito. Bagamat po nandito na po ang ating mahal na Apo Conching. Hello, son. Ito naman po ay hiningin namin ng kapahintulutan. Ano po? Para
mapuspos po tayo ng kagalakan. Ano po, at Amen. madaman natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng awitin. Ano po? Para po sa inyong lahat at syempre sa ating Panginoon na ating pinaglilingkuran at ating pinananalig. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. po, Nanay. Salamat, anak. Sabi ko sa kanya kanina, bagamat hindi ako ang nakatala,
Sabi ko, sige anak, kung ano ang kalooban ng Diyos sapagat nung Martes pa nga po namin hinihiling sa Ama, Lunes ng gabi, sapagat sa bawat kapahayagan yung pakikibaka, lumaban daw po tayo. Ang sabi po ng Banal na Espiritu, hindi upang makipag-away, hindi upang tayo'y magalit at mamuhi sa ating kapwa, kundi tayo'y lumaban. Lumaban tayo, makibaka tayo at nandiyan ang Ama sa ating tabi. Salamat pong muli, Ama, at pinahintulutan mo kaming makapag-alay ng awitin sa iyo. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Bunso at kapatid na Nanay Mirna. Napakagantunay po ng ganda ng kanilang inawit. At bago ko po tawagin ang huling magbabahagi na si Mother, nais ko pong bigyan ng pagkakataon ng isang ating kapatid. Bagamat sorpresa ito, bigyan po natin ng pagkakataon dahil po ang lahat ng kanyang mga idinulog sa ating mahal na Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching. Kahit sa Facebook po, idinudulog niya kay Apo at naibigay po lahat yung kanyang mga idinulog. Kaya bigyan po natin siya ng pagkakataon na makapagpasalamat. Palakpakan po natin ating kapatid na si Ivy Jamela. Magandang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Tunay nga po na buhay ang Diyos, tapat po siya sa mga salita niya. Ano po kasi, naalala ko po high school pa lang po ako nung sinabi niya po sa akin to na sabi niya, pagbutihin mo yung pag-aaral mo at makakaalis ka. Parang ganun po yun. Yung pagkakasabi niya, hindi ko na po maalala yung tamang pagkakasabi niya. Hanggang sa nakatapos na nga po ng pag-aaral at nakapasa na po ng board. Bali, yun po yung huling bahagi ko last year. Bali, ano na po ngayon, yung nakapag-work na po ako. Bali, January po yun, nung nakapasa ako sa board, tas March, nakapag-start na po ako. Habang nasa Sagrada po ako noon, nung nandun po ako sa side na yun, si Apo po, naghahagis po siya yung mani, yung ganun po. Yung mani. Tapos ako po yung nakasapo doon. Sabi po niya, angkinin mo, magkakatrabaho ka na. Tapos ilang araw po noon, kinausap po ako ng chief nurse sa hospital. Sabi niya, mag-stop daw po muna ako. Kumbaga parang, kung wala po ako sa Panginoon, parang, ba't ganon? Sabi niya, magkakatrabaho na ako, tapos natanggal pa, ganon. So, balit hindi po ako nagdamdam. Nagpapasalamat po ako kasi hinanda niya na po ako. Hanggang sa lumipas nga po yung mga buwan. Bali, June po yun, nung sinabi po sa akin yun. Tapos, nagkaroon lang po ako ng mga sideline po na pagpa-private nurse, tapos volunteer. Hanggang sa nagasakit nga po yung lola ko, ako na yung nag-aalaga sa kanya, 2 buwan po yun. Tapos, lagi po sinasabi sa akin ni Apo na lakasan mo yung loob mo, ganun. Lagi sinasabi mag-abroad ka. Pero may takot pa po ako nun. Parang feeling ko hindi pa ako ready. Kasi parang hindi pa sapat yung experience ko. Parang hindi ko pa kaya. Tapos hanggang sa isang araw, parang napagnilayan ko na yung mga natutunan ko dito na bakit ka matatakot, kasama mo naman siya. Parang siya yung magagabay sa'yo. Hanggang sa yung nanaginip rin po ako na yung parang mag-iibang bansa na ako, aalis na ako, ganun. Kaya nung tinext ko po si Ate Grace, yung nagtatrabaho po sa agency na asawa po ni Kuya Jeff, yung sa IT team. Nung tinext ko po siya nung araw na yon, parang sabi niya bukas daw may interview, kaya i-ready ko na yung mga requirements, ganun. Hanggang sa nung araw na yon, nagpunta na ako, may interview.
80 plus kami. Bali pang 70 ako. Hapon na ako na-interview noon, so yung kaba ko, maghapon. Tapos nung gabi, naghintay ako na ma-text kung pasado ba o hindi, kasi sabi nila ite-text. Pero nung umaga, nag-text na sila na sabi, for reserve daw ako, ganun. Maghintay para ako ng tawag kung may magbaback out o hindi makakapasa sa medical. Tapos, 1 week after, nag-text na sila ulit na for medical na daw ako, ganun. For medical. Bali, nung nag-text nung araw na yun, kinabukasan daw magpapamedical na ako. Parang natakot pa rin ako kasi hindi ako nakapaghanda na baka mamaya, kasi araw-araw puyat, pagod, baka mamaya nagpunta po ako dito, nagpa-bless ako kay Apo. Tapos yung nakuha ko rin pong candy, na nakalagay natin is impossible, ganun. Kaya inangkin ko na po, tapos sabi rin po ni Apo, angkinin ko na. Tapos, hanggang sa, ito po, noong December po yun, hanggang sa January, pinapakompleto na po sa akin yung requirements ko. Kaso, yung diploma ko po, yun na lang po talaga yung kulang ko. Kaso laging sinasabi ng Fatima, hindi pa daw nila alam kung kailan daw mabibigay, baka hanggang March pa, ganun. Kaya, lagi ko silang pina-follow up, kinukulit ko, ganun. Pero laging ganun yung sinasabi nila. Pero salamat sa Ama kasi pinapatibay niya ako na yung para bang hindi mo alam kung paano gagawin mo. Parang mababaliw ka na, pero pero nagpapasalamat ako sa Ama kasi binigyan niya na ako ng lakas. Yung pagtitiwala ko sa Kanya, parang masasabi ko na malakas na rin, parang matibay na rin yung pagtitiwala ko sa Kanya. Although minsan parang nanghihina ka na bilang tao, pero yung pagtitiwala mo na alam mo darating din yun, yung parang na-excite ka sa kahiwagaan na gagawin niya. Hindi mo alam kung paano, pero siya na yung bahala. Hanggang sa nung Monday po, tumawag ako ulit sa Fatima. Tapos, sinabi po na nandun na daw yung diploma ko, pwede ko na daw kuhunin. Kaya nung Tuesday, lumuwas na po, kinuha ko, tapos binigay ko na po sa agency. Bali, ayun po, naghihintay na lang po ako na kung kailan po yung schedule ng alis ko, na makakaalis na rin po ako. Yeah, salamat po sa Ama. Ilang taon din po ako naghintay, 6 years. Kumbaga, yung biyaya pong natanggap ko ngayon, matagal niyo na po sinabi, hindi ko po agad-agad natanggap. Kumbaga, nagbata rin po. Kaya, salamat po sa Ama. Salamat po sa Ama at napagtagumpay ng lahat. Talaga pong buhay ang Diyos. Talagang hindi siya nagpapabaya dun sa mga anak niyang talagang nagtitibay sa Kanya. Po, sa totoo lang, siya po yung dahilan nung pagtakas ko dito sa harap. Bahagi ako pag sila ang naibabahagi ko. Noong mga panahon na talagang ang pagdalisay sa akin ng Panginoon. Hindi ko na po maikwento, hindi ko na po maalala kung paano sila nakapagtapos nung panahon hanggang sa ngayon, kung paano ko sila naitaguyod nung mawala. Hindi ko alam kung paano sila papagtatapusin. Hindi siya nagpapabaya, nakatapos sila ng maluhalhati at kahirap. Po talaga ma-istorya kung paano. Talagang po talaga ng Ama sa amin. At inaangkin po namin sa lahat ng nangyayari sa aming buhay ngayon. Talagang ginagabay niya kami. Talagang may plano na ang Panginoon sa amin. At sabi ko nga kanina, lahat ng idinulog niya, kahit sa Facebook, nangungulit siya kay Apo, sinasagot naman siya ni Apo, sabi niya, angkinin mo, marirelease din yung diploma na yan. At kahapon nga po na-release yun, naidala na niya din sa agency. Kaya po, hindi po siya pinanghinaan ng loob, talagang nanalig po siya. Kasi po kung hindi maibibigay yung diploma na yon, kung may schedule sila sa February 2, baka hindi po siya makasama.
kung kulang po yung requirements niya. Subalit talagang buhay ang Diyos, talagang ipinagkaloob niya. Kaya po, kahit po yung pinoproblema namin na pang-placement niya, wala pong kahirap-hirap. Napakabigat po nung placement fee niya, pero maraming anghel na gumagabay sa kanya, tumutulong sa kanya. Maraming salamat po sa Ama. At tatawagin ko na po ang huling magbabahagi, bagamat nandiyan na po si Apo. Hindi po natin pwedeng hindi mapakinggan yung kanyang pagbabahagi. Tawagin ko po ang ating kapatid na Mother of the House, Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin dakila ng ating Panginoon. Bagamat wala po tayong misa, ngunit ang ating Panginoon ay sadyang napakabuti sapagkat patuloy po tayong binubuo ayon sa kanyang kalooban. Habang nagbabahagi po ang kapatid kong ito, hindi ko po alam na siya pala yung anak ni Kaps, ano po. At ibalik lang po sa akin balintataw habang nagbabahagi siya, tuwing nagpapabless po siya noon. Tinuran po, ito po binalik po sa akin, tinuran po sa kanya, anak, tarok ko kung paanong pangarap mo para sa mga magulang mo. At isang araw lumuluha po siya, pinagkikita po sa akin, ayan na anak, binigyan na ng ating Panginoon. Ano po? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, walang pagkabula ang kanyang pangako. Alam niyo po, salamat po at binigyan muli ako ng pagkakataon. Nais ko lang pong ihayag ang kabutihan kadakilaan ng Ama, yung extension ng kanyang paggawa sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Paano extension po? Mayroon po ako isang kaibigan na nasa Manila po siya at tuwing nagkakasakit ang kanyang mga anak, nung mga time po na yon ay na-detect ang kanyang mga anak, yung 3 anak niya na mahina po ang mga baga nila, mga lungs, sapagkat mayroon po silang foundry, kapag nagbabasyada po, yung usok po nun, naaamoy po nila. At bilang po isang alagad sa dakong ito, syempre po, pag sinabing alagad ni Apo Kunching, kung paano po yung pagtitiwala sa ating mahal na Apo Kunching, malaki na rin po yung tiwala nila doon sa tumanggap ng totoo sa Diyos. Amen po ba yun? Ito po ang nangyari, sabi po nung pedya po nila, lifetime na po daw po silang iinom ng gamot para po ma-maintain po yung lakas ng kanilang lungs. At purihin ng Ama, hindi man po sila tumungo dito. Alam ko po 2 times nakatungo din po sila at dala yung mga bata. Hanggang ngayon mga binata na po. Purihin ng Ama, simula po nung natungo po sila sa dakong ito, hindi na po na-doktor yung mga bata. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ito po yung extension na ginagampanan ng banal na Espiritu sa dakong ito. Kapag nagtiwalang lubos, yung mga ginagamit at tuwirang ipinahahayag ang kabutihan ng Diyos, hindi po mabibigo. At nung isang araw po ay nagkaroon po ng aksidente. Ano po? Yun din po yung kaibigan ko na yon. Ang sabi po niya, ang aking anak ay nagkabanggaan ang kaklase at nakasalamin. So ang naging tendency po, tinamaan po yung salamin, yung frame po ay nagkaroon ng sugat yung sa ilalim po sa may, dito po, sa may eyelash po natin, dito sa ilalim, nagkasugat. Subalit hindi nabasag ang salamin. Habang naglalakbay daw po siya, pinakikita po sa kanya ng Ama na tumawag ka, sa akin nga po. At itanong sa mahal na Apo. Although alam ko ang daming kampanya ng mahal na Apo, alam niyo po, mahirap po yung magdunong-dunungan sa paggagamot. Amen? Bilang isang alagad, mahirap po. Andun yung dumulog, siyempre po, huhulaan mo lang kung paano ba ang kalagayan niya. Tatanong mo kung ganito. Alam niyo po ang pananalig po ng bata. Yung bata po ngayon ay 12 years old na lang. 12 years old na. At sabi po ng bata, wag niyo po akong lalagyan ng yelo sa aking bukol at sa aking maga. Ang ginagamit ng mami ko dyan, aksibal. Aksibal po, ano po? Subalit hindi po yun. Palagi ang pasyente dito. Hindi, kaibigan ko nga po. Nang sinabi po ng bata, ano yung aksibal? Sabi daw po ng nurse sa emergency. Basta po, huwag niyo pong lagyan ng yelo. Sapagkat pag nagkakaroon po ng pasa at mga sugat kami, ang ginagamit ng mami ko, aksibal. Ano po? So yung mami niya wala dun sa school nung nangyari yon. Pumasok po dito, nagkasugat po yung mata. Nagkasugat. So in emergency po nila.
At nang dumating na ang mami, inuwi yung bata. Pagdating po doon, Mami, may timpla ka bang aksibal, yung galing kay Apo Kuching? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos, ano po? Yung paggamit ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kuching, kahit hindi alagad ang manggamot, at sa pagtitiwala na totoong ginagamit, yung ibinibigay na gamot ng ating Panginoon, binibigyan niya ng kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eto na po, ang sabi daw po ng doktor, every 6 hours, kailangan tinatapalan ng yelo. Sabi naman daw po ng bata, mamumuo po yung dugo sa mata ko kapag yelo ang ilalagay nyo. Sabi daw po ng bata, 12 years old lang po yun. Pag uwi na lang po sa amin, patatapalan ko na lang po sa mami ko ng aksibal. Alam niyo po, purihin ng ama, hindi po siya pinapasok sa school sapagkat magang-maga at may sugat. Ang ginawa ng aking kaibigan, inaksibal. Sabi sa bata, isawsaw mo dito, tapal mo, pag natuyo, tapal mo uli. Nakapasok na po kanina. Ito po ang nakakatuwa. Paggising ng bata na imulat ang mata, Mami, sino ba naka-imbento ng aksibal? Alam niyo po sagot ng kaibigan ko, si Apo Kuching. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Divine mercy sa katauhan ni Apo Kuching. Sabi po nung kaibigan ko, bakit hindi po alam ng mga doktor yung aksibal? Sabi po, ano po? Patawad po, kailangan ko na po ilahad ang kabutihan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ito po ay isang hiwaga na sa dakong ito, kaya mapapalad po yung nanonood sa internet Sa pag-itcha po ng mga candy at inaangkin po nilang gamot, doon ay gumagaling sila. At sa pamamagitan din po ng pagtitiwala sa dakong ito, isang alagad ka ba, tagasunod ka pa, at totoong nagtitiwala sa Diyos at tinatanggap ang ginagamit ng ating Panginoon, hindi ka bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, isinawalat ko po ito hindi upang ipagmagaling, kundi yun po ang isang dahilan. Bakit kailangang paglingkuran ng Diyos? Marami pong nakikinabang, amen? Marami nakikinabang, kahit hindi mo kaano-ano, kahit malayong kaibigan, malayo man dito, kapag taos puso mong idinulog sa Diyos, sa pangalan ng Banal na Espiritu, at sa katauhan ng ating mahal na Apo Kuching, sigurado po, hindi po tayo bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, at salamat din po sa Ama, sapagkat, sabi nga, ikaw ba ay nahihilahod na ang katawan mo sa paghakbang dahil sa nararamdaman mo? Eto po, masiglang-masigla, walang karamdaman. Sapagkat sa bawat araw, ano man ang pinagdaraanan, ang pagbabalik po namin ng papurit pasasalamat sa Diyos ay karampot lang yung aming ginagampanan. Hambing naman po sa ginagampanan nating mahal na Apo, napakalaki ang ginagampanan po niya para sa ating Panginoon. Subalit sa karampot na ginagampanan po bilang alagad at sa napakalaki nakatapatan ng Diyos ating mahal na Apo, ipinagbibigyan pa rin po ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ay huwag po nating sayangin yung kaloob po ng Panginoon sa dakong ito, kung paano nabuksan ng ating isip, nalinisan ng ating puso. Tama po yung sabi ng ating kapatid na anak ni kapatid na Caps. Matagal ka mang naghintay, ganun talaga anak. Masyadong suspense at may thrill si God kapag gumawa. Bakit? Para lagi kang naghihintay, para lagi kang manabik. Sapagkat, naalala ko po ang aking anak noon, ang dami po niyang tanong, hanggang ngayon may tanong, subalit sa pag-usad ng mga araw, buwan, taon, nakita na po niya na hindi lang yung pagdakakaraka-raka, yung hiningi mo ay dapat ibigay, hindi. Hindi man pagdakakaraka-raka ibibigay, subalit gumaganap po siya sa ibang paraan upang magpakilala ang Diyos na siya'y tunay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, totoo po yun. Sabi ko nga, ang pagpapakababa sa Diyos ay kailangan gawin. Pagsusumamo, sa dalas-dalas man na pahintulot niya, at nang binasa po ng mahal na Apo kanina, yung pahayag po kanina, na ang bawat anak na dumaranas ng pagdalisay at pagpalo ng ating Ama ay itinuturing niyang tunay na anak. Yun po yung paraan ng kanyang pagmamahal. Alam niyo po, napapasigaw kami, aray. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po, sapagkat kung hindi bukas ang isip at puso mo, kaukulan sa ginagampanan ng ating Panginoon, at kung walang maghahayag sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kuching, hindi mo talaga mauunawaan kung paanong tinutupad ng Ama ang lahat ng ito sa kabila ng pagsusumikap mo. Amen? Subalit salamat sa Ama sapagkat bawat araw
Anuman ang pahintulot na pagdalisay, anuman ang gawin ng kalaban, mayroon pong bumabawi upang huwag magapi. Saan? Sa dakong ito, kung saan naririnig natin ang tunay na aral, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sinisidlan po tayo ng lakas. Amen? Lakas, pagtitibay, at higit sa lahat, kapayapaan upang sa bawat araw, makalaban po tayo sa ating pinagdaraanan. Nawa po, tayong lahat, sabi nga, minsan maiisip mo, pag ikinumpara mo yung tao at ikaw na nabuksan, para masasabi mo na parang unfair si God. Subalit kapag pinalalim mo yung ginampanan niya sa'yo, sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, masasabi mo talagang mahal ka ni God. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya lang po, nasasambit ng parang hindi patas, sapagkat ang nakikita mo lang yung pinagmamasdan mo. Dahil nakita mo sa iba, ginawa ni God ito, sa'yo hindi pa niya ginagawa, kaya masasambit mo na parang hindi patas. Amen? Subalit lumalim ka pa at makikita mong mas lamang ka pa rin sa kapwa mo na hindi ganap bukas sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang nagiging sandata ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral. Kapag yung isinipi sa puso ay mahugot, yun lang. At alam mo anak, mapalad ka. Amen? Sapagkat, sabi nga, sa pamamagitan po ng kabiyak ng puso ng ating kapatid na Jeff, marami po siyang natutulungan ng mga kabataang kapatiran po na gustong tumungo at isa po yung aking anak. Purihin dakilan ng ating Ama, mas mapalad ka pa anak sa aking anak. Paano ang kaganapan? Napakatindi po. Subalit nung sinambit ng mahal na Apo na yung candy na yon na star, may init siya pong candy nun na star. Magkatabi po yung anak ni Mami Beth at yung aking anak. Ang sabi po niya sa anak ni Mami Beth, makakaalis ka na, mauuna ka kaysa sa kapatid mong ito. Pagkatapos nun, kasunod na po yung aking anak, walang pagkabula. Nung nakaalis yung anak ni Mami Beth, ilang linggo lang, yung aking anak naman ang kasunod. Sa tagal na panahon ng paghihintay, purihin dakilan ng Ama, sapagkat balanse nga ang Ama. Nagkaroon man ng hadlang, nadama kasi ng Ama na ayaw ko pa siyang umalis. Iiyak ako Subalit nung alam na Ama na gusto ko na siyang makaalis, ibinigay, makaalis man siya, sa kalooban ng Ama, hinatid ng mahal na Apo, pinagmamasdan daw po ako kung luluha. Hindi ako makaluha. Subalit pag uwi ko po sa tahanan, doon ko po ibinuhos ang aking lumbay, at doon ko naman po nakita, parang pinatulog lang ako ng Ama, at nakita ko po na ang tinunguhan ng aking anak ay kasama ang malasutan ng damit na nakasabit doon sa kanyang titirahan. At tinuran sa aking kaisipan, anak, huwag ka nang malumbay, kapiling ako ng iyong anak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakahiwaga po. Lahat ng kaganapan sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, marapat lang na ihayag upang hindi pa man po nakakamta ng ilan, magbibiti po silang kamtinyaon, amen? Sapagkat takda-takda ang lahat. Kaya kung paano pong binibigyan po ng kaukulang kaganapan ng bawat isa, angkinin po natin sa tuwina, hindi man ngayon, hindi man bukas, subalit buhay ang Ama at hindi mamamatay kailan paman, andyan po ang ating mahal na Apo upang tayo dumulog at tanggapin po natin ng buong puso. May malinis na isip, may malinis na puso, at makikipagniig sa inyong banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan. Nawa po, tayong lahat ay mabigyan po ito ng halaga, sapagkat napakahalaga. Dahil nung unang panahon, hindi man natin na abutan na kagaya ng Jesus na naging tao, hindi man po siya tuwirang bumababa, may banal na Espiritu na bumababa sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at nakikipagniig sa ating lahat upang handugan tayo ng mapayapang buhay, simple man at payak, subalit may galak. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat, Mother, sa ibinahagi ninyo. Maraming salamat na